Magpermanente na tayong mga barko dyan na siguro dalawa para yung isa kukuha ng supply pero barko talaga siya na Coast Guard at yung isa palaging dyan nagpapatrol. Na naman ang water cannon incident dyan sa Ayungin. Naalala nyo nung panahon ni Presidente Noynoy Aquino, nagkaroon ng water cannon incident sa Scarborough naman. So parang talagang nandun tayo sa punto na pinakamasama ang relasyon talaga natin sa China ngayon. No? Dahil ang water cannon incident naman talaga nangyayari pag masama na talaga ang relasyon. Pero linawin po natin, itong water cannon incident nito, ito ba ay armed attack? Well, sa tingin ko po hindi. Kasi ang literal meaning ng armed attack ay armas, no? At saka yung definition na binigay sa Nicaragua versus US, sending of regular armed forces, if not regular forces of the same scale and scope. So kinocontemplate talaga nila, armed attack, talagang pagbabaril, pag-aatake, pagbobomba, at ang water cannon naman na hindi magko-qualify, at saka same scale and scope. So ibig sabihin, malakihan. Ito naman po mukhang iisang Navy Coast Guard vessel ng China ang nag-water cannon. No? So hindi po ito armed attack. At ang pagganti ng Pilipinas, kung gaganti tayo, dapat proportional. Dapat siguro mag-water cannon na rin ang ating mga barko. Para kung tayo win-water cannon, i-water cannon din natin sila. Kung tayo pag-laser, i-laser natin sila. Pero ano ba ko talaga ang dapat gawin para maiwasan na itong gulo dyan sa Ayungin? Dahil talagang parang ang nagiging flashpoint ngayon ng Ayungin. Walinawin lang po natin Ang Ayungin po ay karagatan. Hindi po yan isla. Yan po, no? Yan po ay hindi permanently above water, so hindi po siya low tide elevation. Siguro po may mga parte dyan na po pwede pang makita kapag low tide, pero kapag low tide elevation po, hindi po yan lupa at hindi po pwede maging teritoryo. Yan po talaga ay kabahagi ng karagatan. Now, meron na bang desisyon na ang Ayungin Shoal ay kabahagi ng karagatan ng Pilipinas? Meron na po. Doon sa 2016 arbitral award, talagang nagkaroon ng ruling na ang Ayungin Shoal ay kabahagi ng ating exclusive economic zone. Dahil siya po exclusive economic zone, hindi po siya teritoryo, siya po ay meron lang tayong economic right to explore and exploit. Pero anong ibig sabihin ng barkong pinalubog natin doon? Well, sa isang banda, po pwedeng itrato natin yan na parang istasyon, no? Istasyon kung saan pinangangalagaan natin yung ating EEZ para masiguro na tanging mga Pilipino lang ang po pwedeng kumalap at makinabang sa tanging yaman dyan, no? Pero dahil, maski bulok na siya, siya ay commissioned Navy ship pa rin, po pwedeng yan na makonstrue na military presence. Military presence sa karagatan. Now, alam naman natin dahil bulok na yung barkong yon, hindi na makaandar, kinakailangan deliveran ng supply. So ano bang pwedeng gawin para nga matigil na itong pambubuli ng China, no? Lalo-lalo na pag magsusupply. Alam niyo yung suggestion ko? Ang suggestion ko, mag-station na tayo dyan ng barko na gumagalaw at umaandar at kung po pwede, armado din gaya ng China. Hindi ko po pinalalala ang gulo, no? Pero habang ang mga kasundaluhan natin dyan ay nandoon sa hindi gumagalaw na bulok na barko, natural, hindi siya makakagalaw para kumuha ng sarili niyang supply. Ano mangyari dyan? Palagi na lang haharangin ng mga Chinese Coast Guard or Chinese Navy ang mga magde-deliver ng supply. At syempre, hindi naman natin po pwedeng pabayaan na magutom yung ating kasundaluhan na naroroon sa Sierra Madre. So ang unang rekomendasyon ko, pwede ba? Bagamat hindi natin dapat tanggalin yung Sierra Madre dyan kasi yan yung ating kumbaga outpost. Parang counterpart yan ng lighthouse. Counterpart yan ng artificial island na meron naman tayong karapatan. Kaya lang, hindi tayo papayagan ng China dyan dahil gagamitin nila ang dahas kung tayo gagawa ng artificial island dyan. No? At hindi ko nga alam kung bakit yung mga Amerikano noong mga panahon na gumagawa ng artificial island sa mga Chino, hinayaan lang nila. O ngayon, mga base militar na yon, ano pang gagawin mo? No? May base militar na sila. Dalawa doon ay nasa loob ng ating exclusive economic zone at isa ay nasa loob ng territorial sea ng Pag-asa. So anyway, yan ang una kong suggestion na dapat magpermanente na tayong mga barko dyan na siguro dalawa para yung isa kukuha ng supply pero barko talaga siya na Coast Guard at yung isa palaging dyan nagpapatrol. Importante rin na hindi natin iiwanan yan kasi nga
karagatan yan. Malinaw naman, nakasulat na yan sa papel at sa batas na tayo lang ang may karapatan magkaroon ng exclusive economic zone yan dahil nasa loob yan ng 200 nautical miles ng ating EEZ record from Palawan. At saka alam mo, sa totoo lang, dahil nga sinabi naman as a finding of fact, miski ayaw tanggapin ng China yung jurisdiction ng 2016 Arbitral Award, miski ayaw nilang tanggapin yon dahil hindi raw sila sumapi, pero kasama naman sila sa UNCLOS at kabahagi sila ng compulsory at mandatory dispute settlement procedure, hindi nila makakaila na meron ng finding of fact na walang geographic feature dyan sa pinag-aagawan na po pwede mag-generate ng EEZ. So, ang lahat ng mga geographic features yan, kung sila ay tinatawag na high tide elevation or nakalitaw sa tubig all the time, low tide o high tide, ay mag-generate lang yan ng 12 nautical miles territorial sea. At sabi ko nga sa China, 6 lang naman yan na po pwede magkaroon territorial seas. No? So, 6 times 12, at least doon sa pinag-aagawan ng Pilipinas at ng China, that's only 72 miles. No? Tapos yung 200 nautical miles ng Pilipinas, 200, laki-laki naman ng South China Sea, 1,315,000. Pero hanggang hindi natin makumbinse ang China na wag nang mangarap na mag-angkin na exclusive economic zone dahil wala naman talagang high tide elevation na makakasustain ng human habitation, at yan po ang definition ng isla, technical po ang definition ng isla, hindi lang permanently above water, kinakailangan kayang buhayin ang populasyon. Okay? So, habang hindi tinatanggap ng China yan, yun nga, kinakailangan siguro magkaroon na tayo ng barko na lumulutang, umaandar dyan sa ayungin. At siyempre, patuloy ang pag-uusap. Kasi kung papaliwanag naman natin sa China na napakalaki naman ng South China Sea, 1,315 million, at ang inaangkin lang ng Pilipinas ay 5 high tide elevation na merong territorial sea, ang 5 yan, 12, that will only be 60 miles of territorial sea. Tapos, 200 nautical miles of EEZ, ano ba naman yon sa 1,315? At po pwedeng lahat tayong mga nag-aangkin, lahat tayo will become stewards of the high seas. Kasi talaga namang sa labas ng 12 nautical miles na territorial sea at sa labas ng Philippine EEZ, yan po ay high seas. Yan ay pag-aari ng lahat, pero hindi pag-aari ng kahit isang bansa. So po pwede tayong maging stewards dyan. So dapat patuloy pa rin ang pag-uusap. At please lang, PBBM, ang aking parang awa mo na. Huwag ka nang makinig dyan sa mga walang alam talaga kung paano mag-isip ang China. Kundi pakinggan mo na yung ambassador natin, si Ambassador Jaime Flor Cruz, na 5 dekadang nanirahan sa China, naging bureau chief ng CNN. Kilala pa niya ang lahat na dapat kausapin para mapahupa itong tension na ito. Para mo ng awa, gamitin mo naman, PBBM, yung tinalaga mong ambassador. At yan yung aking pangalawang suggestion kung paano maiiwasan na yung gulo sa ayungin. Pero siyempre, ang tatlo dyan, pagpatuloy po ang pag-uusap. Well, nandyan po yung Code of Conduct, no? Pero alam niyo ako, hindi ako naniniwala dyan sa Code of Conduct na yan. Kasi ang Code of Conduct na yan, pwedeng baliwalain dyan ng China dahil sila yung superpower sa mga nag-aangkingan, no? Kawawa naman tayo pag binaliwala ng China yan. Baka mangyari dyan, tayo lang ang sumunod. Ang akin, tutukan na natin yung root cause ng gulo. At ang root cause ng gulo, yung pag-aagawa ng teritoryo, siguro naman napakatagal ng panahon ng lumipas para ignorin na kinakailangan ng lahat ng mga nangaangkin ng solusyon na dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Ulitin ko po yung arbitral award natin, wala pong kinalaman sa isla yon. Ang pinag-aagawan ngayon, mga isla. Now, kaya naman napakalaking karagatan ang inaangkin ng China kasi daw yung mga islang yon ay nagbubunga ng malaking exclusive economic zone at territorial sea. Pero hindi nga po totoo na yan. Wala pong kahit anong geographic feature na nakakasupport ng human habitation, walang EEZ. At dahil walang makakaangkin ng napakalaking EEZ except ang Philippines dahil sa Palawan, po pwedeng pag-usapan. May solution yan. Dahil 1,315 ng karagatan naman, milyon